Tanong ng ating kaibigan Lodi kung pwede daw ba gamitin ang laptop charger bilang pan-charge ng kanyang battery. Kung titignan natin dito, itong laptop charger na to ay meron siyang 19 volts, then 3.16 ampere. Ayan. Pwede naman siguro Lodi, kaya lang ang problema lang natin dito ay masyadong mababa yung kanyang ampere. Yung voltahe niya ay malakas pero yung ampere niya ay mababa. Pero makakakarga to. Sapat naman yung 19 volts para mag-activate itong ating solar charger controller. Kayang-kaya niya yan. Mapapaandar niya to. Tapos makakapagbigay din siya ng output para pangkarga sa baterya. Ngayon, subukan natin. Meron tayong battery dito, isang lead acid battery. Ayan, kung mapapansin nyo dito ay naka 10 volts pa siya, may karga pa yan. Pero hindi na siya ganoon kalakas. Kung i-spark natin dito, ayan o, may spark pa naman siya. Ayan. Kaya lang, hindi na niya kayang tunawin yung mga wire kasi nga mababa na yung voltahe ng baterya na to. Ayan o. Ngayon Lodi, subukan natin i-assemble itong solar charger controller na to dito sa laptop charger. Kung kaya niyang kargahan yung battery. Yung indicator dito Lodi, ayan o, yung gaya ng isang project din natin na ginawa. Halos ganito lang din yung controller na ginamit natin. Ayan. Positive, negative, solar sign. Ayan, dito mo ilalagay yan. Dito yung positive niya. Pero kung gusto mo naman Lodi na wala nang isasaksak sa kuryente, pwede kang bumili ng kung panimula, pwede kang bumili ng isang 100 watts na solar panel. At dito mo i-connect. Yun. Sa tulong ng sinag ng araw, makakapagkarga ka ng battery mo. Baka mag-enjoy ka pa, mag-upgrade ka pa ng mas magagandang controller, solar panel, mga ganyan. Ayun. Mga battery. Okay. Dito yan. Tapos yung output niya, kukuha lang din tayo. Gamitin natin yung ipit nung isang project natin. Yung output Lodi ay nandito sa battery na. Ayan. May label naman yan. Dito yung negative. At dito yung positive. Ayan. Ito Lodi, para lang din naman sa mga kasama natin na may mga gamit na transformer na naglalabas ng voltahe na ayun, gusto na lang i-convert para sa pang-charge ng kanilang mga battery. Yun ay yung mga walang solar panel na ginagamit pero meron silang mga ganito. Ngayon subukan natin siya. Connected na yan Lodi ha. Ayan o. May ipit na rin yan. Lagyan natin ng supply to. Okay. Ayan. Subukan natin iipit to Lodi. Ito yung positive niya. At ito yung negative. Kung makikita natin dito ay 9 volts na lang yung karga ng battery. Pero hindi pa yan totally na malakas. Yung 9 volts na yan. Ayan o. Kasi nga pagka pinag-spark natin yan ay wala na. Ayan o. Parang nagre-restore na lang itong battery sa sarili niya. Kung napansin nyo Lodi, kahit drain na yung ating battery ay umaangat pa rin yung kanyang voltahe. Ayan. Sinyalis yan Lodi na good pa yung battery. Okay pa siya. Ayan.
Okay? Ayan, mapapansin nyo, drain na yan. Pero mag-activate pa rin yan. Pero hindi pa nakasaksak to, Lodi, ah. Ayan. Ayan, 6.9, 7 volts. Ayan, maganda pa yung baterya. 8.2. Ngayon, Lodi, isasaksak na natin itong ating charger ng laptop. Ayan. I-on lang natin yung EVR para magkaroon siya ng supply. Ayan, naka-on na siya. Kung mapansin nyo, Lodi, ayan. Antayin natin. .9. Nakasindi na tulad sa mamaya pagka nakuha niya yung tabang voltahe, magpapump up na yung tamang screen, LCD screen dyan. Samantala, habang hinihintay natin yan, Lodi, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan. 8.9 pa lang naman eh, mamaya pa yan. Jamaica Palomares, shoutout Manong. Orlando Baredo, magandang buhay. Igorot, new subscriber, Lodi, salamat, magandang buhay dyan. Wilmar Reyes, magandang buhay, Lodi. Solar DIY sharing idea. Okay, pasyalan nyo to si Solar DIY. Ayan, ito yung kanyang account. Okay, dali, check natin. Ayan o, Solar DIY. Marami siyang mga DIY about sa solar din. Marami kayong matututunan dyan. Si Manong Solar DIY and sharing. Okay, magandang buhay dyan, Lodi. Click nyo lang, search nyo lang yung Solar DIY and sharing. Makikita nyo yung channel nya. Nes Tolentino, magandang buhay dyan, Manong. Megs TV, Papa Pips, shoutout, magandang buhay. Pin94, shoutout. Okay, Norman Noses, shoutout, magandang buhay. Yan, 9 volt na siya, Lodi. Jari Saro, shoutout, magandang buhay dyan. Papar Yes World, shoutout, magandang buhay. Kenneth James Humang, shoutout, magandang buhay. Danny Monterona, magandang buhay dyan, Manong. Antay-antay lang, Manong. Okay, hindi ba pwedeng pagsamahin ang sabi naman ni Resty Garcia? Pwede naman, Manong, yan. Okay. Tapos Jones Kida, idol, ask ko lang po ba anong klaseng battery ang pwedeng i-charge? Pwede bang lead acid na battery at pwede din ba yung lithium ion? Mamaya pag-usapan natin to, Lodi, itong lead acid tsaka lithium ion na yan. Magkano ba paggawa ng battery charger? Budget meal lang naman yan, Lodi. Sabi ni RA Lim, shoutout, magandang buhay. Ito pala siya, Lodi. Oh, boss, pwede bang i-charge o pwede bang gamitin ang charger laptop sa battery charger? Ayan, sabi niya. Ito siya, Lods. Ito, Lodi, ginagamit na natin yung charger ng laptop. Ayan, kung mapapansin mo, nakailaw siya. Pero ang tagal niya bago makargahan. Ayan siya. Pero subukan natin to. Tanggalin natin yung ipit, tsaka natin ibalik. Okay, matagal nga lang bago niya mapunuan. Kaya lang maghihintay pa tayo. Nakapag shoutout na tayo, eh, ala pa siya, ayan o.
Pero kung hindi sana drain tong battery, okay. Antayin natin bago mag 10 volts siguro to, bago tuluyan siyang magtrabaho ng maganda. Pero ito ay 19 volts. Kaya lang ang ampere niya ay 3.16 ampere. Siguro, pwede yan Lodi. Pero antayin natin bago natin masasabi iyan. Kasi hindi natin masasabi na pwede kung hindi natin masusubukan. Pero para sa akin Lodi, mababa yung 3.16 ampere na ampere nito para pangkarga. Kung kaya man niya siguro nito, kung mag-activate man ito na pwede, matagal siguro bago natin ma-full charge yung isang ganito na ilang ampere ba tong baterya na to? Itong 5EH na to. Tang 12 volts 5EH. Matagal bago niya makargahan din. Kasi 9 volts pa lang tayo eh. Kanina pa tayo na dadaldakino dito. Pero wala pa. Check natin kung meron siyang, ayan o. Meron naman siyang spark. Okay. Ayun. 9.3. Ayan, nagkakarga na siya Lodi. 10 volts. Tayo natin. Pinag-spark natin. Para nakadetect ng reset yun ah. Okay, tanggalin natin to. Ayan. Yung isang kaibigan natin dito nagsasabi na buti hindi nasisira yung itong solar charge controller pagka nauunang isaksak yung ito. Ayan, bago battery. Siguro dapat ang tamang proseso siguro, battery muna. Ayan. Tapos, tsaka mo isaksak. Ayan. Hindi naman Lodi, okay naman. Wala namang naging problema. Yun lang, ang hindi lang talaga pwede dito ay yung palagyan mo siyang pinag-i-spark dito. Masisira yung transistor dito sa loob. May 3 transistor kasi yan eh, na pang-regulate sa voltahe. Yun, kung minsan naglalak yun, masisira. Mag-iinit, papalitan mo. Ayan. Kung makikita nyo dito Lodi, ayan, indicator yan na nag-charge na yung ating battery. Kaya lang yung ating baterya ay 10 volts pa lang. Mag-iintay lang tayo ng konti dyan. Ito, kung tatanggalin natin, ayan, 10 volts talaga yung battery. Nakapagdagdag naman siya. Okay. Kaya sa kaibigan natin na nagtatanong kung pwedeng gamitin ito, pwede Lodi, matagal lang. Matagal lang siya mag-charge talaga. Antayin mo. Ayun, sa ngayon Lodi ay ito pa rin yung pinang-charge natin dito sa baterya na to. Kung napansin nyo ay 14 volts, 13.2. Kung tatanggalin natin yung saksakan, ayan, nakaipon na tayo ng voltahe hanggang 12.9, 13, mga ganyan. Pag sinaksak natin uli, diretso naman na siya ng charging uli. Sa tingin ko Lodi ay kaya naman niyang kargahan, pero ito, medyo mainit na ng konti yung ating charger ng laptop. Ayan. Mainit na siya ng konti, pero sa tingin ko ay normal pa siya. Antayin lang natin ng konti ng bahagya. Ayan, matagal tayo nag-shoutout kanina, pero ayan, matagal siya sa starting kasi drain naman kasi ito. Drain na itong baterya na to. Okay? Yung tanong pala ng kaibigan natin na si Kenneth James Yumang, madidetect ba ng PWM solar charge controller kung anong type na lithium-ion, LiPo4, lead acid, or NIMH na battery, or nakadesign lang talaga siya sa lead acid? Okay, itong project na to Lodi na itinanong niya ay about dito yan. Itong project na to yung tinatanong ng kaibigan natin Lodi. Ayan, yung ginawa nating charger na yan ng battery. Ayan siya oh. Kung para sa akin Lodi ay itong ginawa nating charger na to ay kaya niyang kargahan yung LiPo4
tsaka yung mga iba pang battery ay kaya niyang kargahan. Pero isure lang natin, Lods, na ang battery na kakarga na natin ay naka-design na bilang isang 12 volts or 13.8 battery, ganyan. Kasi nga ang isa sa battery ngayon na pinakamaselan ay yung mga LiPo4, mga ganyan. Ito, kaya nito, Lodi, napakaselan ng battery na to. Madalas masira kung minsan yung mga ganito, magkamali ka lang, masisira yung isa, magpapalit ka na naman. Kaya ang gagawin natin dito, kung sakali man na ganito yung cha-charge mo doon sa project na yon, sa ganito, kailangan maglagay ka ng BMS. May mga BMS na malalaki, battery management na nabibili, tapos mga LiPo4 battery na malalaki din. Kasi a-assemblein mo yan eh. Wala namang, di ko sure kung mayroon, Lodi, na buong as is na battery na LiPo4 na walang mga BMS. Hindi pa ako nakakita, Lodi. Yung kagaya ng lead acid. Ito kasi, Lodi, itong lead acid na to, ayan, as is talaga siya na 12 volts. Ito siya, battery talaga. Battery na siya. Na pagka nilagay mo yung terminal sa paggagamitan mo, ito na yon. Tapos yung mga gel type, yung mga iba pang klase ng battery na 12 volts talaga na hindi gumagamit ng mga ganito, mga BMS. Ito, Lodi, power example lang natin. Wala kasi tayong BMS na malaki, tsaka wala rin tayong pambili ng mga ganong klaseng battery. Kasi nga yung mga malalaking LiPo4 na braso yung laki niya, may mga BMS din na ginagamit yun. Kasi kada isang ganon na battery, kung di ko nagkakamali, around 4.2 yung voltahe nun. Pagsamasamahin mo yon para makabuo ka ng 12 volts battery. Tapos pagka nabuo mo yon, tsaka ka mag-a-attach ng balancer, tsaka maglalagay ng BMS para lumabas yung kailangan mong voltahe, which is yung 12 volts mo or 13 volts mo. Tapos pagka naayos mo na yon, tsaka ka na mag-charge dito. Pero kung solo-solo lang, Lodi, na i-charge mo siya na nakasiris lang na ganyan, eh sayang yung battery na yon. May tendency na masira. At yung full charge, tsaka kung ano pang kailangan ng battery, overcharge, mga ganyan, ay hindi madidetect ng solar controller. Kahit anong klaseng solar controller pa yan na smart, ay hindi niya madidetect pagka pinag-series mo lang yung LiPo4 battery. Kailangan talaga, Lodi, ay magkaroon ka ng BMS, active balancer niya, yung battery management niya, para yung BMS ang magtatrabaho para sa overcharge at full charge niya. Kusang magka-cut off yung BMS para sa full charge at saka sa discharge, tapos kung ano-ano pa, yung BMS ang magtatrabaho para sa battery. Ayun, yun yung pinakamaselan, Lodi. Ayun lang naman yung nakikita kong explanation para doon sa mga battery na LiPo4. Kasi nga, isa sa pinakamahal na battery yan ngayon, at isa rin yan sa pinaka-sensitive na battery. Magkamali ka lang, palit ka na naman ng affected battery, palitan mo na naman. Magastos yun, yung battery na yun. Kaya yung iba, nagtsatsaga muna sa mga ganito, yung mga walang pang-abil, sa mga lead acid, yung mga battery ng e-bike, mga lead acid yung mga yon. Yung mga sasakyan ata na di baterya, ayun yung mga LiPo4 eh. Pero makunat yung mga ganong klaseng battery. Kasi nga hindi sila nagsasama-sama, kaya makunat sila. Ayan. May kanya-kanya silang trabaho, may kanya-kanya silang, kahit sabihin natin naka-series yun, ayan, hindi sila nagsasama-sama ng karga, kundi si BMS ang nag-organize para pagsamasamahin yung bawat lakas ng battery na to. Kaya nga itong BMS na to ay napakalaking tulong, lalo na yung mga malalaki, yung mga nagdi-DIY. Marami kayong makikita dyan, Lodi, sa YouTube na nagdi-DIY ng ganitong BMS na malalaki. Ayan, maganda yun. Kung palubat na siya, automatic na magka-cut off yun, magsa-shutdown yung baterya na yun na ginamitan ng mga BMS. Tsaka automatic din siya na kung halimbawa nakadetect siya ng short circuit, namamatay yung mismong BMS. Hindi niya hinahayaan na dumalo yung karga ng battery. Inaasikaso niya kaagad para maprotektahan yung battery. Hindi kagaya ng mga gantong klaseng battery na pagka halimbawa may short circuit na naganap, halimbawa iyan, ito, kung mayroon yung short circuit na maganap dito, ayan o, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa umapoy na to. Hanggang sa apoy na yung kung saan nagmula yung
pagka short circuit na yon. Okay, sa tingin ko ay okay naman Lodi itong AC adapter ng laptop. Tapos samahan natin nito solar charge controller pangkarga sa battery. Pagka maliliit lang na battery na ganito ay kayang-kaya niyang kargahan Lodi. Hindi naman siya gaano kainit. Ayan, pero obserbahan pa rin kung makita mo nagpo-floating na, kung kaya niyang i-floating yung battery, ayun, okay siya talaga. Pero para sa akin ay parang kaya naman niya. Ayan. Kaya niyang kargahan yung ganitong klaseng battery. Pero pag kayo malalaki na, hindi ko lang alam Lodi, baka mag-init to. Kasi nga mababa lang naman. Pero kung may mahanap na mas mataas yung amperahe, mga 10, mga ganun siguro, ay yun, mas maganda. Kahit malaki siguro na battery ay kaya niyang kargahan. Okay, so hanggang dito muna Lodi, magandang buhay.